dahil nga marami akong time ngayon, dahil maaga kaming umuwi, is gusto ko lamang i-share sa inyo yung mga naging experience ko nung ako'y nag-a-apply pa lamang dito sa Japan. So, sa mga di pa nakakaalam dyan is nakalimang agency ako na in-applyan. So, sa limang agency na yun is nakapito akong interview sa iba't ibang agency. Medyo magastos kasi nga, syempre kapag Japan nauuna yung medical, diba, bago ka i-line up sa interview. So, una pa lang talaga ay labasan na agad ng pera. Hindi talaga biro yung pag-a-apply dito sa Japan. So, iba-iba naman tayo na-experience. So, ako, ito yung sa akin. Ayan, so, unang interview ko nga is sa my Charteris Prime. So, bumagsak agad ako doon kasi, di ba nakalagay nga sa resume ko is bunsong anak ako. Tapos, may mga trabaho yung mga kapatid ko, ganyan. Tapos sabi sa akin nung nag-i-interview, parang hindi ko naman daw pala masyadong kailangan ng pera. Kasi nga daw, may mga trabaho naman daw yung mga kapatid ko. Tapos bunso pa ako, baka daw mamaya mapagod ako dito sa Japan. Umuwi agad ako kasi nga, kumbaga wala naman akong responsibilidad daw masyado pala sa buhay. Parang gusto nila yata, bigyan ng chance yung iba na maraming tinutulungan, mga ganyan, mga breadwinner siguro, yung mga napili nila. Ayun, parang feeling ko, yun yung naging cause kung bakit hindi ako na-select. So, niline up ulit nila ako sa Charteris Prime. Ibang company naman. Kaya lang, sa kasamaang palad, hindi pa rin ako na-select, nakadalawang line up na. Hanggang sa napangatluhan na ulit. So, nag-try na ulit ako sa ibang agency pa. Tapos tamang-tama naman dahil marami nga akong agency na in-applyan, natawagan naman ako sa UNO. So, ang nangyayari naman doon, kaya ako bumagsak, is yung employer na mag-i-interview sa amin, tapos yung mga kasabay ko sa interview, yung company na pinapasukan ng mga kasabay ko is, sister company nila. Kaya syempre, mas malaki yung chance nila na ma-select papunta sa Japan dahil nga may idea na sila sa trabaho, kung paano gamitin yung mga panukat doon. So, syempre, sila yung mga na-select. Hindi na naman ako na-select. Tapos naman, nag-decide na nga ako na mag-try doon sa my Prudential. After ilang buwan, mga 2 months lang, natawagan ako, line up for interview. Hindi rin ako na-select kasi napakadami naman namin doon. Napakadami naman namin doon na in-interview. Parang nasa 100 plus nga kami Mga 2 rooms yata kami doon kasi 100 plus nga, sobrang dami. Tapos yung pangalawang interview, hindi na naman ako na-select. Prudential ulit yun. Hindi ko nga alam kung bakit ako ma-select-select. Pero ang mga tinatanong lang naman is about sa mga resume mo. Ewan kung bakit. Parang wala ka namang maling isasagot sa kanila. Kasi nga, ang dali-dali lang naman ang mga tanong. Tapos, ayun, pinatawag nga ako dun sa Prudential. Sabi sa akin, sa pangatlong interview ko daw at hindi pa ako nakapasa, stop muna nila ako sa pag-line up kasi nga ang daming mga nag-a-apply din na kailangan nilang i-line up. Tas nagtataka nga sila bakit daw doon sa pinakaunang interview ko is hindi ako nakapasa. Ang mga kinuha daw doon ay mga ex-Taiwan. So, dahil ex-Taiwan nga ako, parang expect nila na makukuha ako ganyan. Pero hindi ako na-select. Hindi ko lang din alam kung bakit. So, baka hindi talaga para sa akin. So, nai-stress na nga ako nun kasi, alam mo yung paulit-ulit ka na lang nag-i-interview, 'di ba? Parang ano ba yung kulang, ganyan, binigay mo naman lahat. So, ilang months nga ulit yung nakalipas. So, na-line up na naman ako sa Prudential. Last ko na nga yun sa kanila kasi nga ila-line up na yung ibang hindi pa na-i-interview. So, nagpe-pray ako noon. Sabi ko, Lord, ko hindi talaga para sa akin yung Japan, tatanggapin ko na. Pero Lord, kung para sa akin to, kahit hindi na ako yung priority, kasi 'di ba may mga reserve kasi silang tinatawag Kumbaga, madami kayong maseselect, tas may mga reserve kung sakaling may mga naging problema sila sa medical o kaya may mga nag-back out sa mga priority na na-select sa interview. So, ayun. Yung mismong interview na tinawag kami, dalawang tao kami doon sa bawat isang room. So, nagtanong na sa amin yung pinaka-employer, i-translate nung nung teacher, nung Japanese teacher namin. Sabi niya, sabi nung employer, paano ko daw ibebenta yung sarili ko sa kanila para ma-select ako, para ako yung kunin nila. Sabi ko, masipag po ako magtrabaho, ganyan. Hindi po ako basta-basta sumusuko kahit mahirap yung trabaho.
So, ayun, after ng interview ko nga, di nandun kami sa waiting area sa labas lang. So, namimili na yung mga employer. Hala, nagulat ako. Kauna-unahan pa tinawag yung pangalan ko. Di tuwan-tuwa naman ako kasi nga, biruin mo yung 7 interview, di ka ma-select-select, tapos biglang natawag ka, tapos kauna-unahan ka pang tinawag sa mga nakapasa. So, ayun, parang tuwan-tuwa ako na wala, makakapag-Japan na talaga ako. Kaya sa mga nawawala na ng pag-asa dyan, kasi nga hindi pa rin nasa-select, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Ako nga, nakapitong interview bago ako makapunta dito sa Japan. So, tsaga-tsaga lang. Although talaga namang napakagastos, biruin mo, pamasahe pa lang, pagkain, puyat, 'di ba? Papunta ng Manila, pauwi ng probinsya, 'di ba? Yung iba talagang nanggaling pa sa malalayong lugar. So, tiyagaan lang 'yan. Pag nandito naman kayo, kahit papano is worth it. Dati, hindi ko lang alam ngayon kasi sobrang baba na ng palitan. Pero okay pa din. May mga matsyempuhan naman kayong company na okay magpasahod, mga ganyan. So, syempre, dito sa Japan is hindi naman kayo pare-parehas ng sahod dito. Depende sa prefecture na napuntahan nyo at depende din sa company. Kasi nga, syempre, pagka family business, expect mo na medyo maliliit ang mga sahod dyan. Or sa mga bundok-bundok na lugar or mababa kasi yung mga sahod nila, kumbaga provincial rate pa. Tas yung provincial rate na yon depende pa talaga dun sa probinsya na kinaroroonan nila, hindi kami pare-pareho. So, yung una ko nga napuntahan dito sa Japan is nasa province kami, tapos maliit lang yung sahod doon kasi nga family business lang. So, ngayon namang nakalipat ako, bali nakatatlong company na ako dito sa Japan. So, yung huli ko ngayon is okay naman na. Yung pangalawa ko din, okay naman din yung pasahod kahit papano. Hindi katulad ng train. Eh, sa bagay, tapos na kasi yung training visa ko. 3 years ako nag-trainee, tapos ngayon is working visa na yung aking gamit. So, yun lang. Thank you.